Question, kanino ba may duda takot? Sa kumpanya ba? Sa produkto ba? Kasi pag-uusapan natin, kumpanya, produkto eh. Pero kadalasan ito hindi natin napag-uusapan. Ang pagdududa takot sa sarili. May ganyan eh. Hindi aamin yan. Pagtanong man ako dito, walang aamin na nagdududa sa sarili. Pero more often than not, ikaw nakakaalam yan. Alam mo yun eh, pagising mo sa umaga, may meeting ka, ano naglalaro sa utak mo? Kaya ko ba to? Okay na kaya ang sasabihin ko? Enough na kaya ang knowledge ko? Pagka yan ay laging nasa iyo, yung pagdududa, mawala yung self-confidence mo, eh walang mapupuntahan talaga ang karir mo dito. Fear. Fear of what? Yung sinasabi natin kanina, rejection. Hindi ka dapat natatakot sa rejection kasi rejection is normal. Sabihin mo nga, rejection is normal. Rejection is normal. Parang gutom yan, dumarating. Normal yan eh. At syempre, ang gutom ay lumilipas. Ganon din ang rejection, lumilipas yan. Kasi tanda mo, hindi lahat ng kakausapin mo ay maniniwala sa'yo. Hindi lahat ng kakausapin mo, gusto yung ino-offer mo. Maraming factors yan eh. Pwedeng wrong timing ka. Maaaring yung kausap mo, wrong person sa oras na yon. Maaaring ikaw din yung wrong person sa oras na yon. Bawa yung kausap mo, kaka-promote lang sa trabaho. Kaka-increase lang ng sweldo. Tapos healthy yung kausap mo. Meron pang vacation. Sige nga, kausapin mo tungkol dyan. Malamang baliwala lang ang sasabihin mo. Kasi yung ino-offer mo at present meron siya. Tama ba? Sir, ang ibig ba sabihin, maghanap kami ng mga walang yung walang bonus, hindi umangat ang buhay. Hindi ko sinabing ganun. May timing lang. Tama ba? Hintayin mong umuwi galing sa vacation dahil wala ng pera yun. Tama? Dahil yung increase na punta sa vacation. O, tsaka mo ba nata? Alam mo, sa amin, pag ikaw nagkaroon ng incentive na travel, libre. Ibang-iba. Yun ang timing na sinasabi. Tama? Tsaka alam mo, dyan, bakit ka nagkaroon ng incentive na vacation? Kasi, 6 na taong kang walang day off. 24 hours ka naka-duty, kahit nasa bahay ka na, utak mo nasa trabaho. Sa negosyo namin, merong time freedom. Ano yun? Explain ko na last time freedom, pero for the benefit ng mga wala ng Friday, ang time freedom, pag ako tinanong, simple lang. Ano ba ang time freedom? Ganito lang. Matutulog ka sa oras na inaantok ka. At gigising ka pag gusto mo na. Yun ang time freedom. Pero hindi mo magagawa yan kung walang laman ang bangko mo. Tama ba? Kung walang laman ang pinag-iipunan mong alkansya o kung saan mo man tinatago ang savings mo. Tama ba? Ang hirap nun, puro matulog, wala kang savings. Ang hirap nun. Tama ba? Unang-una, hindi ka matulog pag wala kang pera. Di ba? Totoo. Naku, ang tulog mo nun, puro ano lang talaga yung naglakad lang yung langgam, dinig mo. Di ba? Gising ka kagad. May gumanyan lang sa pinto. Naku, yan na Bombay. Di ba? Pag dumorbell, ding ding, naku, yan ang Meralco. Di ba? Kaya madaling na inaatake. Pero pag ikaw may savings ka, tapos ang utang mo, wala naman, simple lang. Hindi naman pwede wala kang utang. Pero ibig sabihin, affordable, makakatulog ka mahimbing. Tama? Hindi pa mainit ulo mo. O, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Puyat yan, puyat. Hindi nakapagtulog yan, di ba? So, do away of the doubts and fears. Later on, pag-usapan natin yung sa company and product. Pero ikaw muna sa'yo. Ano ba pinagdududahan mo pa sa sarili mo? Kung ang duda mo sa sarili mo, para lang sa mga may aral to, para lang sa mga magagaling magsalita, alisin mo na yan, alisin mo na. Mahihiyain ako, hindi ako pwede rito. Eh, Diyos ko, ang dami na pong milyonaryo, ganyan din ang sinabi nung una, mahihiyain po ako. Ngayon, puro walang yan eh. In a good way. Hindi yung walang yang salbahe. Walang hiya in a good way. Paano yun? Naglalakad lang sa mall, may nakasalubong, uy, classmate. Kahit hindi classmate. Ay, hindi, batch lang pala kita. Ay, hindi, sorry ha. You look familiar. By the way, ako nga pala si Galito. Ano nga pangalan mo? Yan. So, may pasensya ka na, na-store kita, bigyan na lang kita ng calling card ko. Pag tingnan mo number mo, pagka bawi ako sa'yo. Pag nakuha may number, mabilisan lang yung budol ang budol.
Pag nakuha mo number, may bago kang prospect, tama? Sa Facebook, ganun din, di ba? Panay-send mo ng message, no? Hello, I'm offering ganito. Yung iba naman, diretso. You look familiar, di ba? Para magkaroon lang ng conversation. Yun yung walang yain na good way. Kasi hindi pwedeng mahihain talaga. Tandaan mo, hindi tayo restaurant na pag binuksan, tayo maghihintay ng taong pumasok at titikman ka. Ay, titikman yung pagkain. Di ba? Hindi tayo restaurant. Tayo ang maghahanap ng tao para gustuhin yung negosyo at produkto natin. Kaya bawal ang mahihain. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihan mo, hindi naman bagay sa iyo. Huwag ka nang mahihain. Di ba? Sasagot pa yan, bakit? Kapal naman ang mukha mo. Di ba? Lagi in a good way. Now, kung ang doubt and fear mo naman, nasa company at product, dadaanan natin yan. How to overcome yung doubts and fears yan. Dapat, you always have these things running through your mind. Ito dapat yung isip mo. The good news is, these things are considered normal, making it conquerable. Yung doubts and fears daw, normal. Kaya dapat meron kang laging ganito. Sa mental mo, kaya kong sirain yan, kaya ko sa akin yan. Yes, I can attitude. Ika nga. Ano pa? Overcoming doubts and fear, you have to listen and learn from people who came before you. Yung mga nagpa-practice ng, practice their ways and you will never go wrong. Natural. Kung ano yung ginawa ng mga nauna, ng mga naging successful, kokopyahin mo lang. Kaya huwag kayo madi-discourage sa salita na, ang tagal na yan, 16 years na, marami nang nauna dyan, marami nang yumaman. Ano masama dun? Di ba mas pangit naman yun? Ay grabe, 16 years na yan, wala pang milyonaryo dyan. Tama? Yung iba kasi pag mahina ang resistensya, puro duda, may takot, member na, pag nadinig yun, bakit dyan ka sumali? 16 years na yan, ang dami nang yumaman dyan, ang tagal-tagal na yan. Sabi mo, oo nga, no? Tanga-tanga lang. Di ba? Natural 16 years. Magtaka ka kung wala pang milyonaryo, 16 years. Tama. Diba? Minsan kasi yung duda mo, kinakain ka, kinukonsume ka, nakakalimutan mo yung realidad. Natural, 16 years ago, yun ang pangako namin eh. Yayaman ka dito, magkakakotse ka, magkakabaitas ngayon, after 16 years, sasabihin mo, mali. Mali yan, marami nang yumaman dyan. Tama ba yun? Diba parang, sino ba mali? So natural, di ba? Kaya tayo, mas maganda ginagaya mo yung mga ways ng mga nauna sa'yo, lalo na yung may preba, yung may ebidensya na talaga mga naging milyonaryo. Ano pa? Associate yourself with successful individuals. Don't get me wrong, ha? Hindi ibig sabihin nito social climber. Kasi minsan may nag-comment sa akin siya, para namang social climber ang dating. No. Kultura pinag-uusapan natin, tama ba? Yes. Dapat mas lalo kang magdidikit. Wala ka na nga eh. Didikit ka pa sa wala. Anong grupo nyo? Aim wala. Diba? Parang ganon. Dapat wala ka, magdidikit ka sa mga meron. Ano yung meron? Number 1, may pera. Number 2, may experience. Number 3, may knowledge. Number 4, may power. Ha? Hindi dito. May sabihin, may command, may training, may kakayahan magturo, may kakayahan mag-inspire. Dapat dyan ka nagdidikit. Huwag yung pagpunta mo rito, ang hinahanap mo, yung paparay mong baksa kang balikat. Yung malungkot kasi galing sa rejection. Huwag ka na nananapin mo. May mga ganun eh, na-reject sa labas, maghahanap ng kakampi. Punta nga ako sa office. Sigurado may mga na-reject din dun eh. Tapos pagpunta rito, na-reject ka brad. Oo nga, hirap ng negosyo, no? Quit na tayo. Para kang demonyo, bumubulong ka. Di ba? Huwag ganun. Sige, tuloy mo yan. Again, associate yourself with successful individuals. It doesn't mean na ikaw ay langaw na tumutungtong sa lamok. Ay, hindi. Langaw na tumutungtong sa kalabaw. Hindi yun ang ibig sabihin. Kultura natin yun na dapat nagaganap. Wala ka, magpa-A ka, magpa-ABC ka, lumigit ka, magpamam ka, sa may alam at may resulta. Hindi yung wala ka na, didikitan mo pa, pare-pareho kayong wala. Ilang araw lang, wala ka rin kayo niyan. Sigurado. Tama ba? Kaya huwag kang mahihiya. May nakita ka dyan top earner, lapitan ka agad, huwag lang garapan, di ba? I love you, huwag ganon. Di ba? May dala ka pang panyo, pinupunasan mo ganyan. Hindi anito yan.
Di ba? Nakita mo, andyan ang mga top 20. Ano mo? Huwag ganon. Hindi ka alipin, hindi ka fans club. Ha? Distributor ka rin, kapareho niya. Tama ba? Kailangan lumalapit ka para, sige, hindi mo lang. Lumalapit ka to fulfill the culture. Ano yun? Makilala ka niya. Makilala mo siya. Para kahit siya kayo magkita, may prospect ka, kilala ka ng top earner. Pag kumaway kang ganyan, kumaway din sa'yo. Kilala ako. Di ba? Pag kumakain sa restaurant, kawayan mo. Sabi mo sa waiter, siya magbabayad. Hindi yun, biro lang yun. Pero ang point, kailangan, kilala ka din ng mga bida. Kasi hindi po pwedeng habang buhay, fans club ka lang. That is, regular way yan eh. Associating yourself. Again, alisin ang hiya sa katawan. Lumapit, magpakilala, sabihin mo kung idol mo siya, ginagaya ko po kayo. And of course, sa mga top earners natin, at kahit ikaw, ngayon pa lang, dapat alam mong responsibilidad mo. Kausapin mo. Tama? Huwag yung linapitan ka lang, kinamayan ka, nagpa-picture na, ikaw, dahil kumikita ka. Okay na? Okay na. Huwag ganun. Kausapin mo din, dahil may kasabihan. Eto, since 2006 ko pa ito kasabihan. Nagpagawa pa ako ng pin. Pinasosuot ko sa mga kumikita ng 100,000 pataas dito dati. Being an inspiration is everybody's obligation. Tandaan niyo, ulitin ko dahil English ulit. Ano sinabi ko? Sige. Being an inspiration is everybody's obligation. Tandaan niyo yan. Ginagawa mong negosyo to, of course, para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Tama ba? Pero unconsciously, hindi mo napapansin, every time you share the good things that nangyari sa'yo at nangyari sa ibang tao, you become an inspiration. And I believe that is our obligation. Maging inspirasyon ng lahat ng tao. Hindi tayo perfecto. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo nakakalamang kahit kanino. Nagkataon lang may ginagawa tayo na pinagaganda ang buhay natin na dapat hindi natin linilihim. Dapat sineshare natin. Pag yan ang tumatakbo sa utak mo, tanggal yung hiya mo. Kakausapin mo yung tiyuhin mong sundalo. Kakausapin mo yung teacher mo na matapang. Kakausapin mo yung classmate mong mayaman na. Pag yan ang nasa isip mo, tanggal yan lang ang hiyang-hiya. Walang hiya. Di ba? Know your obligation. Di ba? Dahil ang mundo, punong-puno na ng problema, huwag ka nang dumagdag. Maraming tanong, di ba? Tinatanong ang mga politiko, paano nyo pagaganday ng Pilipinas? Ano sabi nung isa? In 3 years time, walang squatter. Di ba? Sabi nung isa, bababaan ng mga tax. Sabi nung isa, lalabanan ng drugs at korupsyon. Sabi nung isa, hindi ko maintindihan, lutang eh. So, yung iba naintindihan ko, siya lang talaga hindi. Paano ko siya sasampulan? O di wala. Ano ang point? Kahit ano ang pangako nila, kung hindi ka kikilos, baliwala. Tama? Ito, ang turo sa amin ng unang-unang trainer na natinan ko talaga. Si the late Congressman Roy Logoles. Simple lang ang tanong niya sa amin sa crowd. Paano dadami ang mayaman sa Pilipinas? Siyempre, sagot namin, networking! Tama ba? Simple pala lang ang sagot. Magpakayaman ka. Tama eh. Tama eh. Kasi nakakalimutan natin yung sarili natin. Lagi tayo nakatingin sa labas. Ang pinapansin natin, mahirap o palpak ang buhay. Pero yung buhay mo, nakakalimutan mo. Paano raw bawasan ang mahirap sa Pilipinas? Magpayaman tayo. Huwag mo intindihin yung iba. Problema nila yun. Problema yun yung sarili mo. Ang problema, dami na uso ngayon eh. May Marites, may Marisol, may... Di ba? Pero nung araw pa yan. Di ba? Ano ang point mga kaibigan? May kakayahan ka, ipapasok mo sa tamang sistema, ilalabas mo ang tamang kultura. Later on, ikaw na rin ang magsasalita sa harapan. Kung ano nangyari sa buhay mo. Because, ang dapat tumatakbo sa utak, ang pagiging inspirasyon, hindi lang natin trabaho yan. Ano yan? Obligasyon natin yan. Mag-inspire tayo. Kung magpo-post ka sa Facebook, huwag problema. Di ba? Ang taas ng gasolina. Wala ka namang kotse. O
O ngayon, nag-rollback. Ba't hindi mo ikwento, nag-rollback? Tama ba? Nakakainis nga eh. Kaka-full tank lang, rollback na yun. Di ba? Buti na lang, di pa ako nagpapagas. Pero anong point? Huwag puro problema pinupost mo, dapat yung nakaka-inspire. Di ba? Dahil wala na. Sobrang dami na ng problema ng mundo. Lalo na ng Pilipino. Di ba? Kaya kalimutan natin yung mga ganon. Dapat maging inspirasyon. And one way to be an inspiration is to do well. Gawin mo ng tamang negosyo nito. Huwag mo rin gamitin pakihiganti, ha? Baka iba kasi sa inyo, ha? Reject nyo ako, ha? Babalikan mo kayo. Tandaan nyo, bukas, luluhod ang mga tala. Walang ganyan dapat, ha? Gagawin mo dapat, gagawin mo ang negosyo dahil gusto mong gumanda ang buhay mo at ng mga mahal mo sa buhay. Tama ba? Hindi yung gagantihan mo yung kamag-anak mo, mga kaibigan mo, pinagtawanan ka. Wala na yun. Silence, sabi nila, silence, yung mas matinding killer, eh. Yung mga ganyan. Na-experience namin lahat yan. Yung tipong magpapa-house blessing ka. Invited yung mga pinsan mo na hindi nag-join sa'yo. Invited yung mga barkada mo na pinagtatawanan ka. O, ayan na naman si Bilog-Bilog. Diba? Ayan na naman si networking. Pero pag nag-house blessing ka, diba, iba lakad mo eh. Welcome. Kain lang kayo, diba? Ang ganda naman ang bahay mo. Thank you, diba? Ito yung ito yung resulta ng bilog-bilog. Ay, ito ba yun? Di ba mahihiya pa yun? Ba't mo kami pinili? Di ba may mga pa-experience, mas maganda yung gano'n. Yung silent na lang, huwag na yung nagdadasal ka pa, di ba? Sana po makaklose ako bukas. Kasi po, 3 balo po sa akin yan. Para po ipapakita ko sa mga kamag-anak yung check ko. Iingitin ko, huwag gano'n. Di ba? Walang mararating. Dapat maging inspirasyon tayo sa tamang pamamaraan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, yes, you can. Siyempre, mas maganda, sabihin mo sa sarili mo, yes, I can. Yan. Yan tayo. Yun lang, ay namandar nito. Kung namatay na, hayawan na yan. Yan. Sige, overcoming doubts and fears. Siyempre, dapat kilala mo yung kumpanya mo, di ba? Know who runs the show. Sino yung mga may-ari, board of directors, and the management. And of course, di na natin i-expound ang todo-todo yan. I know you have ways of knowing them. I'm just giving you an overview para ma-overcome yung doubts mo and fears mo. Dapat kilala mo yung mga may-ari. Tama ba? Yeah. Para doon sa kausap ko mga demonyo, pag tinanong ka, sino may-ari niyan? Siyempre may sasagot ka na professional. Tama ba? Hindi yung sino may-ari niyan. Hindi ko lang doon siya nag-invite sa akin eh. Malamang mo may sasali sa'yo. Pag ganyan ka magsalita, wala. Diba? Pero kung meron kang introduction na maganda, sigurado makakaroon ka ng magandang presentation and most probably magandang resulta. Now the background, history, achievements ng mga may-ari at ng company. And watch all official videos about the company. Warning! Maraming video sa YouTube. Tama? Meron din tayo mga basher. Diba? Hindi maiiwasan. Diba? Imposibleng walang basher. Tama? Dahil ang isang pelikula, walang kwenta ang bida pag walang kontrabida. Tama ba? Ganun lang yun eh. Diba? Nung minsan si Paquito Diaz, kilala nyo? Sa mga bata, kilala pa ba si Paquito Diaz? Diba? Si Paquito Diaz, Romy Diaz, yung mga ganyan, diba? Si Max Alvarado, Dick Israel, yun yung mga matitindi na kontrabida. Ang pinakasikat, siyempre, si Fernando po. Hindi kontrabida, bidang-bida, tama ba? Minsan tinanong si Paquito, sabi niya, ano ang na-contribute mo sa pelikulang Pilipino? Sabi niya, kung wala ako, wala yan si Fernando po. Sabi niya, kasi ako yung number 1 na kontrabida. Sabi, palagay niyo ba, sisikat yan? Kung ang binubugbog niya, si Susan Roses. Tama nga naman, di ba? Di ba? Pag binubugbog niya na si Fernando po, talaga naman, ano? Ang gandang panoorin ng pelikula pag tinatalo na yung masasama. Tama? Now, ganyan-ganyan din. Sa videos po, sa YouTube, warning lang. Pag may mga basher, huwag nyo nang tapusin yung video. Alam nyo nang ang paninira na lang, tinatapos nyo pa, ginagalit nyo pa yung sarili nyo, magko-comment pa kayo, stress ka pa. Tama ba? Yung iba naman ganito, nasimulan yung video, ito, tinitira yung power of this medium.
Ay, hindi, mali yung sinasabi mo. Nung bandang gitna tulo na, parang tama yung sinasabi nito. Pangit pala ang power, magpuput na ako. Yun ang tanga, di ba? Naniwala, sige tuloy mo. Di ba? Naniwala, nakinig, nagpa-mindset sa isang tao na minsan hindi naman nagbenta ng kape. Minsan hindi naman nakatungtong dito. Minsan walang nakausap na distributor, heart to heart, inalam yung problema. Walang ganun eh. Meron na ba siyang nakausap na mga taong nabago ang buhay? Wala. Kaya I advise everybody, kahit kanina lang nagpa-member, pagsalitain mo dito, pakinggan mo kasi may matututunan ka. Member eh. Tama? Sige, palakpakan. Ganun din sa trainer. Ang daming trainer sa labas. Keso, Evelyn Guro, kung ano-anong... Di ba? Tanungin mo, anong company kanino ka connected? Wala. Sarili akong trainer. Kamoting kagaw ka. Di ba? Tapos, mag-a-apply ka sa mga malalaking networking company para trainer. Ito muna. Tapos yung mga kumikita naman ng konti dyan, para impress lang yung team nila, kukuha ng trainer sa labas. Walang connect yun. Kasi yung trainer sa labas na binabayaran mo, hindi nga nakatikim ng C24/7 yan eh. Tanungin mo, ano lasa ng C24? Matamis. Hindi nga nakabenta yan eh, ng produkto. Hindi namigay yan ng brochure ng company mo. Minsan hindi nag-invite yan para sa company mo. Tapos diyan ka magpapatrain. Ano ituturo niyan? Puro bulatas lang yan. Tama ba? Hindi niya alam ang sistema, hindi niya alam ang kultura. Hindi na ako magbabanggit, maraming trainer sa labas mag-a-apply sa inyo dyan. Sa mga nangangarap dito na magkaroon ng malalaking grupo, ikaw ang mag-train sa grupo mo. Ipakita mo may alam ka. Kasi ang problema, hindi ko linalahat ang problema ganito. May mga leaders kasi, tamad mag-train, tamad gumawa ng module. Bakit? Walang experience eh. Kaya kukuha ng trainer sa labas, sige na, i-train mo yung tao ko. Pa-impress lang tayo. Kunyari, may alam ako. Nakigets mo? Hindi ko linala, tingnan mo yung katabi mo. Mukhang guilty. Kaya I'm imposing a challenge. Kung pangarap mo maging milyonaryo, tinanong ko kanina, di ba? Sino gusto maging milyonaryo? Taas sa kamay. O ba't kumonte? Kanina lahat Sino gusto maging milyonaryo? Taas sa kamay. O, may requirement ng magiging milyonaryo. Number 1 is dapat malaki ang grupo mo. Sige, anong gusto mong grupo? Malaki. Pero hindi ikaw ang ginagaya. Dahil may trainer kang ginuha, ano lang mong trainer? Nagigets nyo? Pero kung ikaw makikinig, basta nasa loob ng company natin, no holds barred dyan, kahit ano topic, tanungin mo yan, may sagot yan dahil nasa loob ng company natin. Ginagawa yung negosyo. Kaya mag-ingat kayo, yung mga online na binabayaran nyo pang mga trainer. Ito, attend ka lang. May konting pagod lang kasi may pila, may ticket. Tama ba? Pero libre. Tama? Magkaroon man tayo may mga bayad-bayad. Sige, tuloy nyo nga. Parang ambon eh. Parang ambon lang eh. Di ba? Magkaroon man tayo mga training ng mga may bayad. Because nagpapayad tayo ng venue. Tama ba? Yung mga ganyan. Pero hindi yan para pagkakitaan pa ng company. So, kailangan itono mo lang eh. Marami kasi walang tiwala sa sarili. Maraming ganyan eh. Kasi hindi ko po kaya mag-train. Sino nagsabi? Hindi ko ganyan magsalita eh. Hindi po ako ganito ka-diretso magsalita. Hindi problema. Gamitin yung sarili mo, ikaw yan eh. Tama? Yes! Madi-develop yan. Pag-araw-araw mo ginagawa. Dapat maniwala ka muna sa sarili mo na kaya mo mag-train, kaya mo magsalita. Unang-una, biblically speaking, kahit hindi ako pastor, nasusulat yan. Para biyayaan ka, dapat extension ka rin ng biyaya. Paano kung ayaw mo magsalita, ayaw mo tumayo, ayaw mo mag-train? Anong extension ng biyaya sa iyo? Wala. Ang gusto mo, mabiyayaan ka ng walang ginagawa. Mali naman yun. Tama ba? Yes. So yan, para ma-overcome ang doubts and fears. Pero warning ha, sa mga pinapanood. Attend all company events for education and updates.
Halimbawa, sa linggo, hindi ko alam kung may mga ticket na kayo para sa linggo dahil grand launching ng Orbis Victus International. Sa una-unahang malaking venue na face-to-face event ng company natin after the di pa, no? Sabi ko, after na sana eh. Sana nga, no? After na sana. Sana tapos na yung pandemic. What I'm saying is, pagkatapos ng 2 taon, first big event gaganapin sa Inares Gymnasium, no? 3,500 ang expected na audience. Kaya tanungin nyo na yung mga uptimes ninyo, baka may ticket allotment para sa inyo, para umattend kayo ng grand launching natin. Kasi yan ay company event for education and updates. Kailangan, negosyo mo to, tama? So kailangan directly marinig mo sa presidente kung ano yung mga updates. Kung hindi makakapasok doon, naka-live naman tayo sa Facebook. Pero as much as possible, kung may ticket alignment, gamitin nyo yan. Pumunta kayo doon sa Sunday. Okay? Handa tayo. Usapan pa natin, always check official FB page and other social media platform para sa mga updates. Ito yung OVI natin, yung tinatawag nating newest division. Sa mga gusto pang maka-expose kung ano ang orientation na ginagawa sa Orbis Victus, every 3 p.m. next week, meron na silang live presentation. Pero I believe this week meron sila, except Wednesday yata, meron silang 4 p.m. explaining about Orbis Victus International. I was in Jensen and Davao the other week. Friday to Monday ako sa Jensen and Davao. Ibang klase. Ang audience ko, puro Orbis Victus. Walang kinalaman sa EC. Hindi nila alam yung EC. Kasi puro bago. Ang alam nila, Orbis Victus. Gustong-gusto nila. So we encourage everybody, silipin din ninyo ano ang nakita nila. At sa Sunday, magugulat kayo kasi meron 3 kategory ng awarding na ipamimigay doon. Siyempre, yung nagkaroon ng malaking income, yung pinakamalakas na kapagbenta ng package, at yung pinakamalakas na kapagbenta ng product lang. Nagkaroon sila ng mga user lang sa Orbis Victus. 6 months na binilang yun. Yun yung tawag yung pre-launching stage. Magugulat kayo, ang daming 6 figures na kinita. Meron na din 7 figures na pure Orbis Victus ang ginagawa. Yan. Yung iba naman, nag-i-easy na, nag-OVI pa. Walang problema doon. To learn more about this, update yourself, visit ninyo yung FB page, and attend sa mga trainings nila. Alright? So ito, of course, overcoming doubts and fears, yung iba sa product, para mawala ang duda, dapat gamitin araw-araw. Unang-una, mawawala na duda mo sa produkto, pati prospect mo, mawawala ang duda sa'yo. Kasi ginagamit mo yung produkto eh. Tama ba? Sino gustong maging sexy at macho, taas ang kamay? Gamitin mo yung produkto. Para pag nag-represent ka, hindi ka pagdududahan. Tama? Grabe to, pampapaya to. Sabi ng customer mo, uwe. Diba? Kailangan, ginagamit mo rin, ano? Kasi sometimes, you question, kini-question mo, effective ba talaga ang mga products? You will know kung ginagamit mo ang produkto religiously. Ano pa? Learn and understand more about the products. Si Doc Boots, every Friday, meron siyang dati sa FB Live, I think ngayon, nagla-live presentation na rin si Dr. Boots, no? Atinan natin ang atinan para mas maintindihan mo ang produkto, mawawala ang duda mo sa produkto. Again, watch official videos lang ha, kasi marami pong hindi official videos, sorry. Kahit distributor natin, gumagawa sila ng mga videos about the products. Ang problem, minsan OA na, overacting na, malayo na sa katotohanan. Halimbawa, yung Live & Coffee. Pagtitimpla, di ba? Ipakikita, ang sarap ng kape. Asan ang testimony? Kukunin yung sachet. Iipit sa metro ng Meralco. Bumabagal daw yung ikot ng metro. Dahil dun sa sachet ng kape. Huwag naman ganun. Diba? Huwag ganun. Hindi official statement ng company yun. Grabe naman. Para naman tayo nakataya pa sa Meralco niyan. Diba?
ba, idikit lang daw yung sachet, bumabagal yung kuryente. Anak ng... Huwag ganon, ha? Official videos lang. Kung gusto mo, kopyahin mo yung official videos. Magkaroon ka ng testimony na gano'n. Pero walang magic. Di ba? Walang huwag God. Ayan. Ayan, so watch official videos on the greatness of our products. Ito yung iba sa inyo, alam ko, inaabangan sa video. Yung mga testimonies. Tama? Kasi mga testimonies natin, luma na eh. Kaya kung ano-ano na naiisip namin testimony. Teka muna, maling thinking yan. Gamitin mo ang produkto araw-araw, buong pamilya mo gamitin ang produkto, mga downlines mo gamitin yung produkto. Sigurado isang buwan, 2 buwan, may mga bago kayong testimonies. On your own. And the best testimony is you. Hindi ibang tao. I'm not saying na huwag mong gamitin yung mga dating videos. Gamitin mo kasi totoong mga nangyari yun. Pero mas maganda kung ikaw may personal na testimony. Mas maniniwala ang tao pag ikaw mismo yung testimony. Ito, warning. Ano ba gusto mo? Magkasakit ka muna? Bago ka lalaklak ng produkto para ka mag-testify? Hintay mo pang magka-cancer ka? Tama ba? Knock on wood. Tama? Hindi ganun yun. Huwag mong hintay magkasakit ka. Gamitin mo yung produkto, ikaw mismo mawawala duda mo. Ang ganda pala, lalo mga constipated. Mga hindi tama ang pagdumi. Ako, yung dinumero. Yung iba pa, dumudumi dyan, butil-butil lang, di ba? Kasi ang tamang tamang pagdumi, ire. Ganon. Pagka ganito ka tumae, ganito butil-butil, delikado yan. Ibig sabihin, reincarnation ka. Dati kang kambing. Hindi. Ang problema dyan, madumi na ang bituka mo. Tama ba? Sipin mo, imbis na, success. Diba? 15 minutes ka na, butil-butil. Hindi ka kasi gumagamit ng produkto, no? Ako, 24/7 lang sa umaga, 2 kaagad. Nako, before lunch yan. Nag-aaway na kami ng anak ko dyan. Daddy! Ito yung Lysol! Kasi talagang kukunin ko na yung bidet eh. Meron pa din eh, ha? Matindi nun, pagkatapos ng lunch, ayan na naman. Tsaka 7:30 ng gabi, automatic yan. Talagang yung banyo parang ano eh. Hoy, lumapit ka. Pag nakikita ko yung banyo, 7:30, matik yan. Sarap, di ba? Yan lang naman ang mga paborito ko eh. Alam niyo, konti lang ang ginawa ng Diyos na masarap. Di ba? Pagtulog, pagkain, pagtae. Kung may iba pa kayong masarap na ginagawa, secret nyo na lang yan. Di ba? Basta yung tatlo lang. Di ba? Pag yan nagagawa mo, masarap na lahat yan. Makatulog ng masarap, kumakain ka ng masarap, tapos dudumi ka. Ano the best yan? Pero yung tatlo na yan, hindi mo magagawa pag wala kang pera. Nakakatulog ka pag wala kang pera? Hindi. Talagang lahat binilang mo din. Diba sabi sa Sesame Street, magbilang ka ng sheet, diba? Diba? 1 sheet. 2 sheet. Pati ka na natutulog, 1 tupa. Diba? 50 tupa. Diba? Tupa na tawag mo, di ka matulog eh. Pero pag may pera ka, talog na. Sarap ng tulog. Hindi ka rin makakain pagka wala kang pera. Diba? Wala kang pera eh. Mas lalong wala kang itatay. Hindi ka nakakain. Di ba? Mas wala. Konektado yan. Kaya talagang sumpa ang walang pera. Tama? Ano may katabi mo? Kailan ka huli dumumi? Pag sinabi ng kahapon pa, wala kang pera. Kasi pag lagi kang busog, maya't mayayang. Diba? Diba, tama naman yan eh. Kasi, pagka may input, may ipot. Are you learning? Diba? Yan. Gamitin ng product. Tama yan eh. Pag may input, may ipot. Yan. Gamitin ng product.
Attend trainings about the products. Be the product of your products. Diba, pag sinabi mong malakas ka, eh hindi ka gumagamit ng C Supreme. Napuyat ka, eh may presentation ka. Grabe. Ang lakas ng resistensya namin. Oh. Hindi ka gumagamit ng product eh. Eh kung lumalakla ka ng C24, Restore Life, C Supreme, tama? Kahit mauna na, mapuyat ka pag nag-present ka, grabe talagang. Pag di ka gumawa ng produkto ha, puyat lang, sipon. Diba? Power! Malakas kami. Oh. Kailang gumamit ka para mawala yung duda at takot mo. Tama ba? Ito tayo. And ask and always ask pag merong hindi naintindihan sa produkto. Overcoming doubt and fear pa rin. Sa compensation pa naman tayo. Always remember, ang trajectory mo laging pataas. Lagi mong iisipin, meron kang mararating. Bakit? Ang dami nang nakarating eh. Naghihintay na lang eh. Tama ba? Alisin na sa utak yung una-unahan. Dapat lang naman kasi. Naiinis ako eh. Nauna eh. Natural nauna eh. Alam mauna ka pa. Tama ba? Sino ba nagmamadaling mauna? Sige. Sino nagmamadaling mauna? Tutulungan ko na. Mauna ka na. Normal yun eh. Naunang sumali. Natural. Naunang yayaman. Tama ba? Pero tanong, lahat ba? Hindi naman eh. Sa nagkakatalo? Sa sipag talaga. Maraming nauna sa'yo. Wala na rito. Maraming nauna sa'yo. Hanggang ngayon, hindi pa rin yumayaman. Pero nandyan. Pero pag yumaman yan at nauna sa'yo, dapat lang. Tama ba? Pero kung ikaw mas masipag ka, kahit ngayon ka lang sumali, yung mga nauna, kaya mo lampasan. So this is not a question of, sige, tuloy mo. Yan, parang pagyo. Hindi ko question kung sino nauna talaga, kung sino yung masipag. Tama. O yung top 1 natin, nagpa 5 million, 6 million a month, masipag ba yun? Yes. Eh, magkano ba talaga yung total, yung income potential talaga? Alam nyo ba? O di ba dapat almost 12 million? Kung talagang masipag, kaya yung nagpa 5 million, tamad pa yun. Ang layo eh. 5 million to 12 million, ang layo. Tamad yung top 1. Tama ba? Eh ikaw, ano tawag sa'yo? Pa 5 million, tamad? Ikaw? Ano tawag sa'yo? Batugan. Anong point natin? Kasi hindi mo nakikita yung future, hindi mo nakikita yung pag-angat eh. Ang compensation plan dinesign niyan para lahat kumita ng maayos, pasipagan lang talaga. Pabilisan ng kilos. Maraming iba, yung iba, sasabihin sa inyo, okay lang, dahan-dahan kasi darating ka naman sa finish line. Totoo naman yun, pero gaano kabagal? Yung bagal, yun ang dapat nang iniintindi. Huwag naman yung bagal na talaga nakatatlong ikot na yung mga masisipag, ikaw wala pa sa kalahati. Tama ba? Tapos sa dulo, sasabihin mo, ang hirap eh. Yung iba pa ulit-ulit ang kumikita ng milyon, ikaw hirap pa din. Ikaw ang may problema, hindi yung compensation plan. Tama ba? Kasi iba nagdududa sa compensation plan, ay para sa mga nauna lang yan. Eh bakit yung kasasali lang na yun, tumatanggap ng mga malalaking bonuses? Dahil nakadesign ng compensation plan, kumita lahat ng tama. Ang maganda na lang, sige tuloy mo yan, tuloy mo yan. Ang maganda na lang, alisin mo sa utak mo yung idea ng una-una. Why? Kasi ako naniniwala sa mga taong nagsasabing una-una lang yan, ang tawag dyan, inggit. Inggit kasi naunahan. May sinabihan ako niya, nagalit sa akin. Teka ako naiinggit ka lang kasi marami nang nauna sa yung gumanda buhay. Sabi sa akin, bakit? Lahat ba nang sumali dyan, milyonaryo na? Sabi ko, hindi nga. Pero nauna silang natuto, alam na nila yung gagawin, ikaw hindi pa. O sige, magaling ka. Sabi sa akin, total yung company mo, matagal na yan. Marami nang yumaman dyan. O sige, ilan ang populasyon ng Pilipinas? Sabi ko, nasa 110 million. O, what if? Gumanyan pa siya. Ang member ay nasa 100 million. 9,999. Ako na lang ang hindi member. Sino pa re-recruiting ko?
Tinanong akong ganyan. Sabi ko, pare, binababa mo yung uri ng kausap mo. Kasi yung tanong mo, pilosopo. Pero, dahil tinanong mo, sasagutin kita. Huwag ka lang sana ma-offend. Di, sagutin mo. Hindi mo lang kaya sagutin, dami mo pa sinasabi. Sabi sa akin, oh, what if 100,999,000 na ang member, ako na lang ang hindi. Sino pa re-recruiting ko? Ano mo sabi ko? Unang-una, hindi mangyayari yung sinasabi mo. Pero kung talagang gusto mo, eto, ang tawag ko sa iyo, tanga. Imagine mo, member na lahat, ikaw hindi pa. Anong tawag sa iyo? Oh. Sabi ko, pinilit mo akong sagutin ka. Sabi niya, oo nga, no? Una-una, hindi mangyayari yun. Alisin sa utak yung scarcity mentality. Alisin sa utak yung wala ng tao para sa iyo. Alisin sa utak yung ubus na ang tao para sa iyo. Attrition, nangyayari, nawawala, may pumapalit. Eh di lalo na may bago palagi. Tama ba? Meron dyan sinasabi, wala, nakuha na, saturated na. Hindi totoo yan. O ito na lang, sa kalsada ninyo. Lalo na kung ikaw ay tumagal na ng 10, 15, 20 years dyan sa tinitira nyo sa kalsada ninyo. Tanong, ilan ang sari-sari store dyan? Isa lang ba? Dalawa, tatlo, lima. Tama ba? Tanong, nagsimula ba yan? 5 agad? May nauna, si Alin Tasing. Tama? After 5 years, nainggit si Mang Imo. Gumawa rin. Maraming gumaya. Tanong, may customer lahat? Mayroon kasi mayroon talagang para sa iyo. May customer para sa iyo. Oh. Sige, tuloy mo. Oh. Sa lugar na kinalakihan ko, dati ang telepono linya lang doon, PLDT. May party line pa. Ewan ko kung inabot ng ibang tao dito yung party line. Pag may linya ka, may cashier ka doon. Magkaiba lang yun ng number, pero isang linya. Ganun nung araw. Kaya pag nag-ring din sa kanila. Pag sabi mo, hello? Sino kailangan nyo? Sige nito, doon lang makakaalaman kung kaninin telepono. Ngayon, ang dami doon sa lugar namin, nagpapakabit ng PLDT, so lahat may telepono na. Kapag dumating ang panahon, nagkaroon pa ng bayan, nagkaroon. So, ibig sabihin, hindi nasasaturate. Nagkakaroon ng market para sa iyo. Araw-araw may pinapanganak. Araw-araw may nagdi-18. 16 years na ang company. O, kung merong 18-year-old dito ngayon, ibig sabihin, 2 taon ka pa lang nung sinimula namin to. O ngayon, 18, nandito ka na. Kami pa rin ang nagsasalita. Tama ba? O, walang saturation. Maghahanap ka lang. Pag sinabing, ay, nadinig ko na yan, ayoko. Next! Tama? Ay, nagpa-member na kami dyan 10 years ago. Hindi naman kami kumilos kasi wala talaga wala sa oras, hindi namin hilig. Next! Tama ba? Ano ang patunay ko na may market para sa iyo? Ikaw. Ikaw mismo. Kasasali mo lang Tama ba? Hindi naman ikaw yung 15 years, 16 years akong kasama namin So along the way, nakilala ka pa rin ng isang member. Tama ba? May market kasi. Kaya wag mong pagdududuhan. Ang compensation plan, design dyan dan alam may market para sa iyo. Nakikits mo? Thank you. Handa tayo. Watch and review para mawala ang doubts and fears. Dapat, watch and review always the presentation. Kaya kailangan marunong ka rin mag-present. Learn and understand by practice. Make a short-term action plan. Bakit short-term action plan? Para mawala lang ang duda at takot. Pag ang confidence level mo ay sure ka na, at saka ka gagawa ng long-term plan. Why? Ang iniiwasan ko rito, yung bago ka pa lang, long-term plan agad ang gagawin mo. Kasi, imposibleng mahit mo pag long-term pag nagsisimula ka. Masarap may nahihit ka palagi. Kaya pag baguhan ka pa lang, pwedeng daily plan, weekly plan, monthly plan. Okay lang yan. Pag naramdaman mo at naramdaman mo yung victory na meron kang na-achieve at saka ka gumawa ng long-term plan. Utay-utay muna bago yung malawakan. Alright? Handa. Yan. Ano ba yung mga pwede mong targetin? Income, of course. Dapat everyday may income. Huwag kang papayag ng wala kang benta. Ang totoong negosyante, hindi lumilipas ang isang araw nang walang benta.
dapat may benta ka. Huwag mong kalimutan, hindi ka lang recruiter, pusher ka din. Tama? User, pusher, recruiter. Pagka ikaw ay merong regular customer, mawawala sa bibig mo ang salitang, wala akong pera. Pag may regular customer ka, lagi kang may pang-data, may load, may pamasahe. Kung may sasakyan ka, hindi problema ang gasolina dahil may regular customer ka. That's being true to your business. Kasi pag hindi mo ginagawa ng tamang negosyo, marami kang problema. Unang-una na, yung pinakamalaking problema, yung pera. Imagine mo to ha, wala tayong pinatatamaan. Member ka. Bakit ka sumali in the first place? Because you know, you believe, you understood na magkakapera ka. Tama ba? Tapos wala kang pera, ano problema? Meron kang hindi ginagawa. Kasi I will assure you, kung ikaw nagbebenta ng produkto ng tamang presyo, tama ang iyong tama ang iyong komisyon, hindi ka masisiro. Tama? Pero kung hindi ka nagbebenta, saan ka nakabang? Nag-aabang ka lang sa recruit, wala kang ng pera palagi. Tama ba? Pero kung ginagawa mo lahat ng sistema, hindi ka masisiro. Lalo na ngayon, pag nagbenta ka ng produkto, ang produkto natin, highly consumable. Madaling maubos. Hindi kailangan maghintay ng isang buwan. Araw lang, linggo lang, pwede mag-reorder ng regular customer mo. Lahat ng kapitbahay nyo, kung may mga bata dyan, may mga anak, dapat may kiddie. 24/7. Dapat meron silang may choco. Kung may mga kapitbahay kayo na nagtatrabaho, dapat may C24/7 sila. Dapat regular user ka. Anong problema? Hindi po nila alam na may produkto kung ganyan. Bakit? Dahil duda ka sa sarili mo, hindi ka naglalagay ng announcement sa gate ninyo. Sa pinto ninyo, pagawa ka ng tarpaulin. Tapos may mga sakit doon, no? Yung parang pakete ng sigarilyo. Nakita nyo, yung may mga cancer, pero binibili pa din. Eh kung ikaw, gano'n din ang nasa picture. Tapos makakatulong ang produkto, hindi mo sasabing gamot, dahil hindi naman, pero makakatulong sa cleansing. Makakatulong sa pagpapalakas ng gamot na iniinom, dahil internally nalilinis na. Maging kuwarang kapitbahay mo, may regular user ka. Kape. Hindi man lahat nagkakape, pero I believe, malaking porsyento sa buong community nyo, nagkakape. Tama ba? Eh bakit Nescafe pa rin ang kape ng kapitbahay nyo kasi hindi nyo ino-offeran? Tapos sasabihin nyo wala kayong pera. Hindi na kumpanya ang may problema. Tama? Hindi na compensation ka na may problema. Hindi na produkto. Ikaw na, bilang isang negosyante, distributor, hindi mo pinapractice ng tama ang negosyo. Are you getting me? Yes. Diba kaya mas nakakatuwa pa nga Minsan may nakakakwento na ko, yung mga anak nila, below 18 pa, nagtitinda na sa mga classmate ng mga produkto. May regular income yung anak, yung nanay, wala. Kasi inagaw ng anak. Kasi ang member pa yung mga parents. Pero at least may regular customer. Lalo-lalo na, ito, basic na basic. Alam ba ng mga kapitbahay nyo na distributor ka ng empowered consumerism? Kung hindi, may problema tayo dyan. Tama? Dapat alam na nila yan. Dapat ikaw, pinupush mo talagang products. If you really wanted to make big, you start the business right. Yung mga magiging customer mo, hindi mo alam. Later on, baka magpa-member sa yan. Baka yan pa yung agila mo. Baka yan pa yung potential mo. Na naipwesto sa kaliwat kanan, ikaw, match sales. Pero may ginawa ka. Tama ba? Huwag tayo maghintay ng tsamba. Mahirap ang tsamba. Dapat kumilos tayo. Kasi lahat nakalay down na sa iyo. Ikaw na lang hinihintay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, tinamaan ka mo. Yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Pag ikaw tinamaan ka in a negative way, may problema tayo. Tama ba? Pero kung tinamaan ka na positive way, nagising ng ulirat mo, ang dami kong kapitbahan. Ba't hindi ko nabebentahan? Dapat ganyan na nararamdaman mo. Dahil lahat ng top earner from the very start, ito mga sinasabi ko, ito rin yung mga nadinig niyang mga yan. From the very start, I'm not claiming their fame. Patawad, baka ma-misinterpret ako. I'm not claiming the fame ng mga Hall of Famers or mga top earners. What I'm saying is, from 2006, ito na mga binabaksak namin salita. Ito na yung binibitawan namin sa mga natuto, nakinig, at least nakatulong. Tama? Kasi pag kinuha mo, sige, tuloy mo yan.
Kasi pag tinik mo na negative yung mga ganitong klaseng pagtuturo, eh hindi ko na problema yan. Tama ba? Dahil wala namang yumaman sa mga ganyang paniniwala. Ay, mali yan. Recruit lang ako. Eh, bahala ako sa buhay mo. Basta sinabi na sa'yo, ang tamang daan, wala na tayong magagawa dyan. Tama ba? Alright, under tayo. So have a target sa income and ranking and be a prime always para ma-enjoy mo yung ating PGI. Right, ano pa? Overcoming doubts and fears pa rin. Always remember that rejection is normal. Part of doing the business is strengthening your foundation and making your success story inspiring. Totoo naman eh. Diba? Pagka hindi ka nare-reject, ibig sabihin, hindi ka nag-represent. Pag nare-reject ka, part ng negosyo. Pag may sumali, good. Pag hindi sumali, thank you. Plain and simple. Tama? Strengthening your foundation. Kasi every rejection is a learning curve. May natututunan ka dyan. Baka palpa ka sa oras dati, late ka, kulang ang materials mo, pangit ang pagsusulat mo, mate ang salita mo. So kailangan baguhin, titibay ang foundation mo. Pag sinabing foundation, kasama na dyan yung ugali, yung skills, self-esteem, paniniwala sa team, paniniwala sa company, sa upline, sa downline, paniniwala sa sarili. Mas importante ang foundation mo. Hindi ka na matitinag. Pag may nagsabi yung pangit, hindi naman pangit, ito yan. Kasi pag may na foundation mo, ang pangit yan, oo nga. Di ba? Scam yan. Oo nga eh, parang eh. Di ba? Pero pag matibay foundation mo, pwede mong sabihin sa kausap mo na, hindi scam to kasi ito yung sistema namin. Tama? Kasi pagka may hina ang foundation mo, kung ano maging tasay ng mga negative, madadala ka eh. Madadala ka. Yun ang problema sa tao, no? Pag negative ang pinag-uusapan, ang dali mong mahila. Pero pag positive, ikaw pa yung ayaw. Di ba? So, alisin natin sa sistema natin yan. Making your success story inspiring. Pagka naintindihan mo ng rejection ay normal. Imagine mo, dumating yung panahon, Mall of Asia Arena o Philippine Arena, tinawag ang pangalan mo. Sino gusto nun? Sino gusto nun? Para mag-share. Mangyayari yan. Gawin mo lang ng tamang negosyo. Tama? Oh. Pagdating yung araw na yon at lahat ito pinagdaanan mo, ang ganda ng kwento mo. Paluha-luha ka pa. Lay down mo talaga, grabe, pinagdaanan kong rejection. Ganyan eh. Yung mga tao nakikinig sa'yo, nai-inspire yan. Ako, ganyan din ako. Okay lang pala, malalampasan. Making your success story more inspiring. Imagine mo walang rejection, yung kwento mo. Tinawag ka, di ba? Halimbawa, Joey Reyes! Pagkakita. Power! Congratulations to me! Naging milyonaryo ako. Lahat ng kinausap ko, sumali! Walang rejection! Ano yung tsura ng mga nakikinig sa'yo? Tarantado. Baka mabato ako ng ano-ano, di ba? Hindi nakaka-inspire yung kwento mo eh. Nakaka-inis yun eh. Ano ka? Hindi ka na-reject kahit sa beses. Grabe! Malalaking boss ng kumpanya, kinausap ko, multiple accounts! Walang rejection! Lahat ng sinama ko sa opisina, ayan, masama ko lahat sila rito. Leader ako. Lahat yan, leader yan. Walang rejection. Ano isipin ng tao? Grabe naman to. Sobrang blessed. Ano to? Second kasi ni Jesus? Ang lupit mo naman sa taas. Tama ba? Hindi ka na-reject, pero nakakatakot mga kaibigan. Warning sa mga nagsisimula. Pag nakakasampung tao ka ng kinausap at sumali lahat, naku, delikado yan. Delikado yan. Pinagbibigyan ka na ni Lord. May plano ka ng mauna. Kaya dapat matuwa ka sa unang kinausap mo, reject. Pangalawa, reject. Normal yan eh. Pangatlo, sumali. Yan. Yan ang normal. Hindi pwede yung join. Mamamatay ka na yan. Pinagbibigyan ka na ni Lord. Pagbigyan mo na yan, lahat ng kausapin niya, magjo-join. Diba? Kaya ang normal, join, reject, join, reject. Ganun ang normal. Tama yun. Diba? Hindi naman din normal yung ganito. Reject.
months na, 3 months. Reject, 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 reject. 6 months na. Reject, 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 reject. 2 years na. 2 years. Join. Wow. May nag-join. At yung nag-join na yun, after 1 year, naging milyonaryo dahil sa'yo. Bakit? Dahil kung nag-quit ka, hindi nakapag-join yun. Naghirap yun, kasalanan mo pa. Tama ba? Kaya pag nare-reject ka, hintayin mo lang yung tamang panahon at tamang tao para sa'yo. Kasi hindi mo alam yung taong napajoin mo, na bago mo ang buhay mo, pati mga 10 ng mahal sa buhay niyan, dahil hindi ka nag-quit. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo, sabihin mo, ako yun! Ano doon? Yung sunod-sunod ang reject? Arilanin guys. Saka 2 years na. Puro reject, 2 years na. Magkukwit ka, nakakahiya ka na. 2 years na eh. Alam na ng buong barangay. Nag-empower yung sinirisip ka, tapos magkukwit ka. Pagtatawa ng ano, tama ba? Kaya tuloy ang laban. Join, 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 join. Tuloy mo lang. Kahit ilang taon na. Kesa naman tumigil ka, biglang nakita ko, oh! Ba't tumalik ka sa dating forma mo? Dati ka ng office attire, ang pogi, ang ganda mo dahil may business presentation ka, nag-quit ka, balik ka na sa Tolongges. Di ba? Pakamot-kamot ng ganyan sa kalsada. Painom-inom sa kalye, di ba? Nung araw, di ka pa networker, di ba? Tagay! Naging networker ka. Power! Kaya tuloy mo na. Nasimulan mo na eh. Dahil lahat ng nasisimulan may katapusan. Tandaan mo, pag sinimulan mo to, hindi katapusan ang quit. Hindi katapusan ang quit. Di ba? At yan ang pinaka masakit sa puson na pagtigil. Bitin na bitin na bitin. Nung nagsisimula ka, kotse, paano magkakakotse ako? Milyon, magkakabaya ko. Nag-quit bigla. Aray! Hindi natupad. Puro na lang pangarap. Pag hindi natupad ang pangarap, ang tawag dyan, bangungot. Kaya gumising ka sa bangungot na yan. Ipaglaban mo yung alam mong para sa'yo. Pag-usapan natin, mabilis lang, skills, make a prospect list. Hindi po pwede, walang prospect list. Dahil hindi computer ang utak mo. Ha? Dahil hindi computer, kung ang computer na nakakalimot, ikaw pa tao. Tama ba? Kailangan meron kang listahan yan. And present the business always, every day. Post in social media yung activities. Ito na. I'm imposing a challenge. Dapat pag ikaw ay gumagamit ng produkto, i-video mo. I-post mo sa FB, kaya dapat ang FB mo, Official Empowered Consumerism FB. Hindi yung FB mo, nakaganyan ka. Diba? Ano produkto mo? Diba? Ano produkto mo? Pantit bra? Hindi. Produkto na. Ang hirap eh. Di ba kaya kailan official yung Facebook mo? Negosyo. Hindi hindi magazine ang dating. Tama ba? Tapos doon yung post, gumagamit ka ng produkto. Tapos may mga caption ka. Di ba? See Supreme in the morning. See 24/7. Di ba? Kailangan pinopost mo. Gumagamit ka ng produkto. Hindi puro kwento. Purchase ka dyan. Video mo, i-post mo. Ginagawa mo yung negosyo. Kumuha ka ng cheque, i-post mo iba na iyan. Bakit? Natatakot ka mautangan. Ako baka makita naman ako mag-anak ko eh. Kaya yung i-post, hindi pwedeng ganon. Inspirasyon nga eh. Tama ba? Pag nagungutang, turuan magnegosyo. Ganon lang yun. Post na post. Ano pa? Dapat always online.
Always practice follow-ups. Ano yung follow-up? Pag hindi na close deal ngayon, 2 days lang dapat may sagot ka na kung sasali o hindi. Ganyan ako manligaw nung araw. Gusto kita. Baka naman, baka naman. Yan ang gusto ko sa babae, Mayor. Lumalaman! Ronnie Diaz. Okay. Alam mo, pag naligaw ka, swabe. Papasok ka pa lang ng bahay, may tugtog na. Kumusta ka? Ganyan ka rin. Mahuli tayong magkita. I love you, mga chucho. Parang iba rin. Ganon, pag napalo ka 2 days lang, may sagot. Mahal mo ako, hindi. Ganon din, sasali ka ba o hindi? Pero premise, 2 days, na-present mo lahat ang dapat niyang matinig. Hindi yung magpa-follow up ka, hindi mo pa nga na-present lahat. Dapat i-present mo. Follow up, follow up. Walang mako-close na deal pag hindi ka talaga sincerely nagpa-follow up. Lahat ng kinausap mo, hanggat hindi sinasabi yung ganitong salita, umalis ka sa harapan ko. Ayoko niyang negosyo mo. Ayoko niyan. Hanggat hindi yan ang sinasabi, mag-follow up ka. Ano ba yung usual na sinasabi? Pag-iisipan ko pa. Magpapaalam muna ako sa asawa ko. Kaya, wala pa kaming pera. Kaya mga, walang time. Yan ang madalas mong madinig. Pwedeng i-follow up yan. Pag ang sinabi niyan, huwag ka nang pumunta sa amin, babarilin kita. Huwag ka nang pumunta. Pagka ganyan ang mga sinasabi. Pag sinabi ang gano'n, sagutin mo. Sambala ka lang. Tayo. Avoid. Ito sa pagpe-present. Sa pagpe-present avoid highfalutin words. Ano yun? The word itself. Diba? Avoid highfalutin words. The word itself, highfalutin talaga. Ano ibig sabihin nun? Yung hindi maintindihan. Diba, babanat ka, no? Networking to. This is a system of transferring products from product to... Ano yun? Ano yung brand? Basta. Nagigets? Ibagay ang presentation sa tunay mong pagkatao at sa pagkatao ng kausap mo. Nagigets? Hindi tayo nang-aapi. Hindi tayo tawag dito yung nag-discriminate. Hindi. Pag di tayo mag-English, huwag mong pilitin. You know? Di ba? Wala, you know? Di ba? Huwag pilitin. Tagalog, walang masama. Tama ba? O, hindi nga ka. Highfalutin, mga salitang malalalim sa English na hindi naman minsan exaggerated pang ibig sabihin ng highfalutin. Hanggang power lang tayo. Yung iba pa sinasabi, kaboom! Di ba? Blagag-blagag! Power na intindihan na yun. Di ba? Iwasan. Yan, no? Avoid hyping. Ano yung hyping? Grabe! 3 buwan lang! Ha? Magkakakotsi ka dito. Yung mga ganyan, ikaw nga mismo, ni motor wala ka eh. Tapos sasabihin mo, 3 buwan to kotse. Pwede mong sabihin yun kung may linatag ka ng action plan. Mind my word, makinig. Okay lang mag-claim. 3 months magkakakotse ka, Brad. Pero dapat, bago mo sabihin yun, may linatag ka na action plan. Paano kumita ng 10,000? Paano maging NSE? Paano i-hit yung first 100,000? At saka mo sabihin yun. Dahil pag naka-100,000 ka, magkakamotor ka talaga. Tama ba? Magkakakotse ka, pwede ka may pan-down. So dapat, action plan muna, bago yung pangako kung ano yung mapupuntahan. Kaya huwag mag-hype. Are you getting me? Yes. Yung mga tipong ganito, pag ginamit mo itong produktong putak, sigurado, papayat ka. Sabi ka ko, di ba? Lakas mong kumain, paano kang papayat? Iwasan ng hyping. Avoid false promises. Self-explanatory yan. Huwag mangangako ng hindi posible. Huwag mangangako ng hindi pa talagang nangyari sa'yo. Huwag mangangako ng walang ebidensya. Maliwanag ba? Okay, andar tayo. Skills pa rin. Make your presentation clear and
pleasant. Huwag mayabang. Dapat makatotohanan. Huwag overrated. Huwag overacting. Ha? Ano pa? Schedule everything. Time management. Pag sinabi mong alas 3 ang meet up nyo, anong oras ka dapat darating? Alauna, sobra naman yun. At least 30 minutes advance nandun ka na sa area. Para kung o-order ka, maka-order ka na. Always remember, ang rule natin sa time management, don't come on time. Because if you come on time, you are late. So, come advance of time ng usapan. Nagigets? Kung 3 p.m. ang usapan, huwag kang darating ng 3. Late ka na noon. Be ahead sa 3 para hindi ka late. Gets? Are you learning? Yes. Tayo. Lead yourself and manage yourself. Kasi before leading others, you have to lead yourself first. Before managing others or your team, i-manage mo muna yung sarili mo. Make yourself open for suggestions. Ang mga tunay na mga magagaling na apply, hindi sarado sa mga suggestions. Ito, papakatandaan nyo. Marami na ako nakasama. Malalaking apply talaga. Kasi malalaking grupo nila. Pag tinanong mo, bakit kayo laging nasa top? Hindi naman lang, pero karamihan ganito ang sagot. Kasi marami akong downline na magagaling pa sa akin. Ibig sabihin, hindi niya hinarangan yung galing. Basta tama yung ginagawa, damay ka dyan. Pag mali ang ginagawa, harangin mo. Pero kung tama ang ginagawa, effective sa lahat, pabayaan mong lumipad. Tama ba? Yun ang tamang leader. Tingnan mo yung katabi. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Apply mo ba yung katabi mo? Apply mo? Sabihin mo, apply. Mas magaling ako sa'yo. O ikaw apply, sagutin mo, dapat lang. Yan, okay? Okay. Copy the ways of successful ones. Alright? Enter tayo. Attitude, mabilis na lang to. Recognize the company and management. What do I mean by this? Pag nagpo-post sa Facebook, sana naman, kahit konti, ma-recognize mo yung company. Ma-recognize mo yung management. Ha? Hindi ko sinasabing kalimutan mo si upline o si downline kasi minsan, ang napapasalamatan lang, upline, nakakalimutan pasalamatan yung company. Gawin natin sa ugali natin yan, yung ating attitude of gratitude. Okay? Ano ba? Recognize your uplines. Nakalagay naman dyan. Huwag nyo rin kakalimutan, of course. And recognize your downlines. Ibig lang sabihin, purihin natin ang dapat purihin sa tamang oras at panahon. Tama ba? Pag may nagawang maganda si upline, purihin mo. Pag may magandang nagawang company, purihin mo. Pag may magandang nagawa si downlines, purihin mo. Tama ba? Ang iwasan nyo, pag palpak si upline, palpak si downline, ipopost pa, wag na. Mag-usap kayo. PM na lang. Mag-usap kayo. Wag na kayong mag-rant sa Facebook. Gusto niyo ba pag-usapan pa kayo? Di ba? Di ba? Di ba? Parang alam ko na kung kanino mo isesend dyan eh. Di ba? Di ba? Huwag mag-away sa Facebook kasi nakakababa ng uri. Di ba? You are presenting something that would change everything in your life. Why not start from a good attitude? Tama? Kasi more often than not, people will join you not because of your millions. People will listen to you. People will let you lead them because of your right attitude. Yan ang pinakaspin talaga natin dyan. Yan dapat ang ating targeting. Huwag kayong mag-aaway online, nakakababa ng uri. Mag-usap kayo ng personal, magsuntukan kayo for all I care. Diba? Basta kayong dalawa lang, huwag na kayong mandamay. Tama ba? Huwag nyo nang idamay ang buong organisasyon, huwag nyo nang idamay ang company. Dahil wala naman tayo mabe-benefit dyan eh. Pero kung lahat kayo in good relationship, in good harmony, everything will fall into the right places, everybody will be happy. Yeah, alright. Ang tamang attitude din, have an open mind, di ba? Huwag yung bubuksan to, hindi bubuksan. Willing to learn
Every day. Paano you willing to learn every day? You have to communicate every day. And every communication, huwag puro kalokohan. Dapat may learnings din. Alright? Ayan. Follow strictly company policies, of course. Unang-una na, sa mga presyo ng produkto. Kung ikaw ay nagbabaksak presyo, ngayon pa lang sinusumpa na kita. Ha? Anong sumpa? Hindi ka aangat sa kumpanyang ito. Anong sumpa? Hindi mo mararating ang rurok ng tagumpay pag linoloko mo ang kapwa mo, pag nandadaya ka ng kapwa mo, linoloko mo downline mo, linoloko mo upline mo, hindi ka aangat dito. And you will never be an inspiration. Instead, people will be talking about you. Even wala sa company natin, pag nakita ka, yan yung scammer. Yan yung hindi sumusunod sa policy. Gusto mo bang ganon? Kilala ka sa mali, dapat kilala ka sa tama. Sino may tama? Taas ang kamay. Di bali nang may tama, huwag lang mali. Tanda tayo. Give respect to everyone. Of course, self-explanatory. Relationship over money. Sabi mo sa katabi mo, relationship over money. Isa pa, relationship over. Kaya whatever ang mangyari, dapat ang nangingibabaw ay magandang business relationship. Maliwanag ha? Mga kalalakihan, don't get me wrong, baka manligaw kayo na manligaw ng mga downlines nyo, dahil ang sabi daw ni Sir Julius Espinosa, magkaroon ng relasyon. Mali. Business relationship. Maliwanag? Mga lalaki, mga binata, taas ang kamay. O kahit hindi binata, sige. Yung may mga downline na babae, taas ang kamay. Mga lalaki may downline na babae. Mag-ingat ha. Ang mga downline na babae, ang tawag dyan, downline. Hindi lying down. Makinig kayo ha. Makinig kayo. Be a good follower para maging good leader. Be consistent, committed, dedicated, and honest. Saan? Sa iyong mga ginagawa. And always stay excited. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, I am next. Ayan. Tara tayo. Last, build your team and be a leader. How to build your team? Lead the way. Be an example. So, ibig sabihin, dapat full of good experiences ka sa negosyo. Kung ikaw naghanap ng knowledge, araw-araw may knowledge. Pero wisdom will start kung ikaw ay punong-puno ng example. There is a big difference with knowledge and wisdom. Knowledge is technical, nababasa sa libro. Wisdom is the result of everything good na na-experience mo at sinishare mo. So pag ang sinishare mo ay experience na, wisdom na yan. Pag ang sinishare mo ay based on theory, based on technical, knowledge pa lang ang tawag dyan. Are you getting me? Yes! Tingnan mo yung katabi mo. Oh, ano ka? Knowledge or wisdom? Okay. Ay, teka. Pakindot to. Learn every day from your mentors. Do what you say. Kung ano sinabi, gawin. Be result-driven. Huwag papayag na walang resulta. Be duplicable. Dapat nakokopya ka. Huwag kang pahirap. Diba? Dapat ang sistema mo, ang ways mo, ang character mo, everything that you do, dapat duplicable. Huwag mong pahirapan. Alright? And be responsible. Pag nagdesisyon ka, panindigan mo. Kaya nga ako lagi nagsasabi, pag hindi sigurado sa desisyon, magtanong. Tama? Baka may mabaviolate ka, magtanong. Nandyan lang kami sa 4th floor. Magtanong sa management pagka hindi sigurado. Baka may violation ako sa gagawin ko. Magtanong. Yan. Handa tayo. Culture. For continued success and long-term career, you have to be always inside the right culture. Kanina pa natin pinag-usapan yan. By heart and mind, you should understand that you need empowered consumerism in fulfilling your dreams. Pag hindi mo tinanggap na kailangan mong kumpanyang ito, again, kahit si Jesus Christ ang magsalita dito, sigurado kampunta pa rin ng demonyo. Pag hindi mo tinanggap na kailangan mo itong ginagawa ko,
at ginagawa ng iba, at yung ginagawa ng mga mentors dito, don't get me wrong. Katulad ng sinabi ko last Friday, maaaring may ibang paraan pa. Maaaring may ibang paraan pa para sa pag-asenso. At ang hamon mo dyan, basta legal at ethical yan, alam mo, gawin mo na. Huwag mo na kami questionin kasi may mga nangungusyon. Kung makapagsalita ka naman, parang empowered consumerism na lang ang pag-asa namin. Ang sagot ko dyan, kung may alam ka na, basta legal at ethical, gawin mo na. Pero kung wala, eto, ang empowered consumerism, gawin mo ng tama. Dahil sigurado, may mararating ka. Culture is embracing change. Sinong gusto ng pagbabago sa buhay? Of course, everybody does. For the better. Tapos, practicing everything, whatever it takes, magkakaroon ka ng magandang resulta. Culture is making yourself one of the many achievers. Pakibasa, sabay-sabay tayo. Culture is making yourself one of the many achievers. Huwag papayag na fans club all the way. Pagkasali, palakpak. Ilang buwan na tagapalakpak pa rin. Taon na tagapalakpak, nadagdagan lang, may sigaw na. Ah! Dapat tinatarget mo, ikaw yung pinapalakpakan. Ikaw yung sinisigawan. Idol. Hindi habang boy fans club ka lang. Pag nakita ka dyan para maihi. Papicture. Walang masama doon. Pero dapat dumating ang time, ikaw naman yung ganun. Dahil everybody deserves kung ano yung kayang ibigay ng company. Pareho lang kayo ng company. Pareho lang ng produkto. Pareho compensation plan. Pareho ang seminar room. Pareho speaker. Pareho itsura. Siguro hindi. Pero ano pinagkaiba mo? Pareho lang kayo ng sineserve. Pareho lang kayo ng ino-offer. So kung ano nangyayari sa top earner, it will happen to you. Kilos lang. Trabaho lang. More committed. More focus. More promise sa sarili. Huwag sa ibang tao. Pag nakuha mo sarili mo, damay na sila. Pero tuparin mo muna ang pangako sa sarili mo. Ano yun? Yung puputulin mo ang tanikala ng kahirapan na minamana ng mga magulang, may pamamana pa sa iyo. Sa plano mo, ipamana mo pa sa anak mo, ang kapal na mukha mo. Pwede naman putulin, tapusin. Tama? Kung ikaw ang breadwinner, panindigan mo. Kung ikaw ang breadwinner, tanggapin mo ng buong buo sa puso mo. Bakit? Pinakita na sa iyo yung empowered consumerism. Binigyan ka na ng pagkakataon, huwag ka nang bumitaw. Gawin mo ng tama ang negosyo. Okay? Believe, learn, plan, copy, action, and of course, enjoy, help, develop, motivate, inspire, and serve. Dadating ang panahon, magsasalita ka rito. Mag-intro ka lang ng speaker natin, malaking bagay na. That service. And you will be developed more. Diyan magsisimula yan. Sa inyong mga small talk, sa inyong mga small gatherings, have a participation. Huwag yung puro kaasa. Minsan ka sinabihin, ikaw magsalita. Walang ganyang usapan. Ang sabi nyo, sasali lang ako ngayon, magsasalita pa. Huwag ganun. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ganun. Pag pinagsalita, magsalita. Hindi ito contest ng pagalingan magsalita. Hindi contest ito. Contest ito sa sarili mo kung saan pupunta yung pangarap mo. Yan ang titingnan mo. Sa pupunta pangarap, imagine mo, nag-aabot ng kotse ang ahente sa anak mo. Pero siyempre, kotse mo yan, pinatanggap mo lang sa anak mo. Ang sarap ng pakiramdam na yan. May family car kayo, may bahay kayong matatawag. Pagtanda mo, biking pa din. Ha? Tapos meron kang savings by the millions. Meron kang time freedom na tinatawag. And of course, dapat ito lagi ang projection mo. You will have wealth sa kaliwa. You have health sa kanan. Ang waiting mo, happiness. Kasi papantayan mo pa yan ng mga iba pang mga gusto mo sa buhay. On that note, ladies and gentlemen, thank you very much for attending. Pakipatay. Sa mga sinabi ko, I hope may natutunan. Kung meron po kong na-offend
sa aking mga sinabi o sa mga manonood ng videos ninyo, kung meron pong ma-offend sa aking mga pinagsasabi, isa lang po ang aking masasabi sa inyo. Bahala ka sa buhay mo. Dahil sa tanang nararamdaman ko, lahat ng sinabi ko, pag tinanggap mo ng tama, makakatulong sa'yo. Pero pag tinanggap mo mali ang sinabi ko, pag-check ang sarili mo, baka tinamaan ka lang. Tama? Hindi ako nangaaway, tayo'y nagpapaalala lamang. I don't mind, i-message mo ako, sir, ba't ganito ka magsalita? Ang reply ko lang sa'yo, hehehehe. Dahil alam ko, ang sinabi ko, from the very start, yan ang itinuturo natin, take it or leave it. Tama ba? Hindi perfectong training natin. Walang perfectong training. Bakit? Because every day is a learning process. Araw-araw may matututunan ka. Alam ko, may nakaupo dyan, mas magaling magsalita. Hihintayin lang natin ang oras mo na ikaw naman ang ipakikilala ko sa stage.